Eh, ang parents niya wala naman daw noon. Kaya nagulat siya, bakit siya meron? Oo nga, akala niya mana-mana lang siya. Oo. Ay, ang dami nagtatanong na netizen, ano raw naging karamdaman ni Yeng, no? Ito naman parang may instant baby si Charlie, di ba? Kung kapatid o bro ang tingin ni Dominic kay Catherine, hindi naman nasunod daw ni Dominic ang bro code among the guys. Kasi nag-guest si Carla Abellana sa It's Showtime. Bakit wala daw si Bea? Oo. Banned daw ba si Bea sa It's Showtime? Eh, nung isang linggo lamang na-stress ako. Eh, paano may tumawag sa akin? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Loy! Po si Jota po. At ito naman po si Papa O at si Audrey Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihigilit sa amin. Ay! Chika mo na! Dali! Siyempre, andito po kami sa kwarto ng Aria Hotel. Yeah. Dito sa Las Vegas, kung saan talagang pinili na namin dito sa loob ng kwarto. Eh kasi nga napakainit sa labas, sobra. 45 degrees. Nakakaloka ngayon pala naramdaman yung paglabas mo ng pintuan. Parang yiniyakap ka nung init. Ang warm. Grabe. Ang warm niya naman kaming tanggap dito. Mainit pa sa Pilipinas. Ito, Ocho. Grabe talaga. Gusto, tsaka syempre singaw ng lupa, hindi ba? Mainit na yung araw, mainit pa yung singaw ng lupa. Hindi ka tuloy makahawak dun sa escalator, sa labas. Kasi ang init-init din ng hawakan. At syempre, di ba, kahit napakainit ang panahon ngayon, grabe. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa pagbabalita sa inyo. Habang may dumadaan sa likod. Dito, nag-shoot kami. Nag-shoot na ho kami. Dito, Ernie, alam mo, pangarap ko makakita ng lalaki naka-underwear, pero hindi naman ikaw, Ernie. Diretso lang siya lumabas sa bahay. Nakakaloka. Oo, gusto. Alam mo. Yan ang mainit. Hot na hot si Tito Ernie. Mukhang pag-iinitan niyo. Anyway, syempre, dahil nandito tayo sa Las Vegas. Yes! Abay, napakarami ding nag-asikaso sa atin dito. Yes! Syempre, dito ay kasama pa rin natin si Sir Romer Gutierrez Hason, si James at si Ivan from New York. Pumunta kami dito sabay-sabay. Sinamahan nila tayo. Hindi ba? Ayan, ng RCC Staffing Solution USA tsaka ng Jazz Corp. At ng RSI Productions. RSI Productions. Na merong PH Coachella. Yes. Next year, yan. Tsaka yung kanilang Philippine Next. Oh yes, yung fashion show. Naku, feature na naman dyan ang ating friend na si Michael Leyva. Si Michael Leyva, apakahusay. Siya nga yung, di ba, yung tumahi or gumawa ng gown ng aking 7-year-old na si Miracle. Ayan, ang ganda-ganda nila sa kanya. Blue gown. Ang Cinderella. Cinderella. At syempre, minute din natin si Ray Kilay. Ating friend, kasama si Ma'am Maan. Miss Maan! Maraming salamat sa pasabog, Miss Maan, at magkikita tayo dyan sa LA, ha? Diba, nagpunta tayo sa Grand Central. Yes! Dahil doon na-meet natin na aking friend, si Jennifer Barreto. Napakaganda pa rin ang lola mo, Ayan, Diba, talagang siya yung manager ng Calvin Klein. Kaya naman, sobra yung mga discount na na-cherylin natin, Yeah! Maraming salamat sa mga privileges, maring Jen, Thank you so At much. hindi nila na-meet si Angelo, yung gwapong Mali mo kapatid. mamaya. At syempre, kaya tayo nasa area dahil sa tulong na rin ng pinsan ni Mama Lois. Yes. Si Ate Irma. Thank you, Irma. Widener. Ayan. Yes. Thank you so much, Ate Irma. Yes, thank you, ate. Sa pag-asikaso din. At saka sa pag-tour sa atin na di ba? Thank you, ate. At saka yung mga kasama niya sa trabaho. Thank you po. Grabe ang tubig sa atin. Yes. Di ba? At syempre, ang ating lunch naman ay courtesy ni Maring Katz at ni Del. Ayan, Talagang anywhere we go na, ang dami mga Filipino talaga na generous. Correct. Diba? Hindi na namin mapagbigyan lahat, Hayaan nyo sa susunod. Kayo naman. Puro mga stay ang pinangangako, Wow! Wala pang airfare.
Anyway, kahit nandito tayo sa Las Vegas, ay tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan. Yes! Oo, katulad nito, syempre, naloka nga kami nung nabasa natin, hindi ba? Yung post ni Sam Milby. Oo nga. Ano ba yun? Ayun na nga, nakakalungkot na balita na siya pala ay diagnosed with type 2 na diabetes na. Oo. Yun nga, sabi niya ganun, ang parents niya wala naman daw noon. Kaya nagulat siya, bakit siya meron? Oo nga, akala niya mana-mana lang siya. Oo. Pwede palang ma-develop sa'yo yun, ano? Oo, at ang senyales daw, o ang sintomas na may type 2 diabetes ka, sabi ni Sam, ay yung frequent na pag-ihi. At saka yung lagi na uuhaw. Oo. Di ba, Josa? Di ba? Type 2. Oo, pero puro ka type. Type mong bebe boy. Ayun. Hindi ako natakot. At saka type din siya ng type sa Gcash. Diba? Pero, syempre, ayan, at least alam na ni Sam, ano? Oo, doble at iba yung pag-iingat na ang gagawin ni Sam. Kahit kami rin, di ba? Kami rin kami doon, nataraugan kami. Ay, kailangan magpa-executive check-up tayo. Yes, gaya na ng sabi ni Sam, di ba? Prevention is better than cure. Yes. Diba? Kung napaagal lang daw siguro sana yung kanyang pagpapa-check-up, baka naagapan or may nagawang paraan para hindi ma-reach yung ganong type ng diabetes. Or baka hindi maging diabetic at all, di ba? Oo, yan. Siyempre, bukod dyan, ano, another cornerstone talent pa. Ay, ang nagkasakit, ano? Hindi nga siya nakapunta dun sa isang show niya. Oo, sa Tandag City. Oo. Ay, napospon nung June 22. Dahil nga isinugod siya sa ospital at yung kanyang karamdaman ay ang dami nagtatanong na netizen ano raw naging karamdaman ni Yeng, no? Pero sinabi ni Yeng na dulot ito ng stress. Oo, at sa mga pagkain daw na kinakain. Oo. Kaya naman na yan ay nakikita natin, di ba? Nag-exercise na siya. Oo, mild lang. Mild exercise lang. Oo. Ayan. Alam mo, sa totoo lang, no, wala sa edad talaga yan, ano? Yung sakit na darating sa atin ay wala sa edad. Mahirap naman para sa amin, sasabihin namin, iba yung pag-iingat tayo, ganyan. Kami mismo, di ba? Nakakalimot din, ano? Wake up call din para sa atin yan, Nay. Correct, sa lahat naman. Sa lahat, sa ating lahat. Oo, kasi lalo na si Jose, di ba, ubo ng ubo. 4 years na, ha? Mula na nagsimula siya dito sa showbiz acting. Oo, parang may bumikig sa lalamunan niya na kulot na buhok. Kaya naman lagi siya. Sana na meron. Ano? Tiri. Ano ba yun, Nay? Pirni nang nandun o lagi lang nare-replenish? Oh my God. Permanent na yun, parang eyelashes. Yun na ipanaali. Ayun tuloy na parang napapainom tuloy ako. Madalas pa nung mauhaw itong si Josa. Oo nga. Anyway, mag-ingat tayo at magpa-check up, no? Alam mo, minsan, so sobrang abala natin sa mga trabaho natin, nakakalimutan natin yan, health is wealth pa naman. Totoo. So, pagdating namin ng Manila, talaga magpapa-check up din kami. Yes. Oo, no? Bago kami manumpa sa... Stress na naman yan. Oy! Joke lang. Anyway, ayan na. So, ingat-ingat tayo, no? Kaya wag tayo masyadong papa-stress, no? Stress can also cause cancer daw. Gaya nga na lagi sinasabit bukang bibig ni Angelo Dominguez ng Envy Skin Beauty and Wellness Center. Saan doon galing mga bawang pagmumukha namin. Yes. At saka yung mga drip namin doon din galing. Yes. Kahit naman kahit gano'ng kainit, di ba? Glowing pa rin ang ating skin. Dahil yan sa drip ng Envy Skin Beauty and Wellness Center. Ano ba sinabi ni Ang sabi niya lagi sa atin, di ba? Always remember, stress is not only a word, it's a hormone. So, nakakatakot naman yan, Tito Oji, Mama Loy. Nung isang linggo lamang na-stress ako. Bago tayo dumating dito? Oo. Bakit? Paano may tumawag sa akin? Sabi sa akin, hello, si Josa Poca po ba ito? Sabi ko, opo. Tapos ito, OJ, bigla ko nalang narinig na may naiyak na bata sa kabilang linya. Sabi niya, Tita Josa, nasaan ka na? Tita Josa! Natakot ako. Tapos nagsalita yung tumawag sa akin. Sabi niya, Josa, nasa akin ang pamangkin mo. Na-stress talaga ako, nataranta. Kaya sabi ko, Isko, huwag niyang gagalawin ang pamangkin ko. Magkano ba ang kailangan niyo? Huwag niyo siyang sasaktan.
sumagot yung lalaki. Sabi niya, ano pong pinasasabi mo, Miss Josa? Kaya po umiiyak ang batang ito, kayo na pa walang sumusundo sa school. Nasa na ho kayo? Sunduin niyo na kayo ng ayak ng iyak. Grabe ba? Grabe totoo din yung takot ko. Ikaw pala nakatakdang sumundo. Nakalimutan mo. Kaya ako pala feeling ko nanonood siya ng basketball game. Oo nga. Miss talaga ako nito, OG. Oo nga, nagpapahid ng pawis. Cheer nang nakahubad. Nakakaloy. Nakakadagdag stress siya, huwag niya nang pag-usapan niya. Oo, anyway, yung pamangkin mo na yan, alam mo, bigla ko naalala si Mithi, nakakatuwa, hindi ba? Nakita natin dyan, no? Yes. Oo, at lumabas siya na viral pa. Nakakatuwa yung relasyon ni Mithi sa kanyang stepmom. Oo nga, Nay, ang daming mga netizen ang natuwa, including us. Ako, diba? Including us! Totoo yan, oo. Totoo, nung nakita natin, di ba, yung parang, wow, finally, ito yung lagi mo sinasabi na sana magandang co-parenting ang mabuo, di ba? Between Trina, yung nanay, at saka kay Carlo, yung tatay. Oo, ito naman parang may instant baby si Charlie, di ba? Hindi mahapayang gatang yung ngiti ni Charlie dyan, ano? Isang magandang example yan si Mithi. Na parang hindi man pagpapracticean kundi ayan na yan, parang ito na yon, no? Yung anak mo na yan, kung itong si Mithi na stepdaughter ko sobrang tuwan-tuwa na ako, paano pa kaya pag sarili ko ng anak? Totoo. Diba? At saka patunay yan, Nay, na hindi pinagdadamot ni Trina si kay Carlo. Oo, correct. Oo. Yun naman lagi yung sinasabi sa'yo, di ba? Ayan nga yung sinabi din sa interview ni Trina sa akin. Oo, na kapag kinasal na siya, hayaan natin siyang magsalita. Ayan. Respect na lang din siguro sa akin, Mama Ogs, na wag mo nang ipakilala si Mithi sa mga parang panibagong partner. Kasi ayoko rin i-instill sa utak ng anak ko, sa values niya na okay lang magpapalit-palit ng partner. Kaya para sa akin, kung if ever man dumating yung panahon na may papakasalan na siya, siguro yun, kailangan na namin magkita-kita, hahayaan ko na silang mag-bonding kasi yun na yung tatay, yung pangalawang nanay ni Mithi. Pwede nang ipakilala pala itong si Mithi kung ikinasal na siya sa ibang babae. Para nga hindi malito yung bata. Kasi kung paiba-iba yung magiging girlfriend. Correct. Ayan. At least, all's well that ends well. Ika nga. At sana naman makapag-usap din ng bonggang-bongga itong si Trina at si Carlo. Para alam mo yun, ano bang plano natin sa bata. Yung pag-aaral niya, ganon. Diba? Mali mo na sa takdang panahon. Oo, diba? Katulad nito. Hindi naman tayo nagtampo kung hindi tayo inimbita sa binyag nila. Ha? Nino? Binyag, as in water baptism. Yung parang baptism in the spirit. Yung kanilang pagiging Christian. Si Dominic Roque. Si Marco Gumabaw. Si Christine Reyes. Maging si Stephanie. Andoon din, no? Bininyagan na rin sila, no? At si Catriona Gray. Diba? So, Christian na silang lahat. Diba? So, bigla ko naalala ngayon yung gusto ni Dominic. Yung Christian wedding. Sa kanila dapat ni Bea na naudlot. So ito na nga yun, ano. Pero syempre, naudlot nga, kaya nakamasid ngayon. Sino ba ang kapalit ni Bea sa puso ni Dominic? Di ba, dati nabalita natin dito na mayroong nagchika na baka daw nililigawan ni Dominic si Catherine kasi madalas sila magkasama sa gym, sa skincare. Yes. Di ba? Ayan, nilinaw na yan ni Dominic, no? Na kapatid ang turing niya kay Catherine. Yes. Parang bro niya. Ako naman, noon sinabi ko na yan talagang ganun makipagkaibigan si Dominic. Ang sister nga lang, Loy, si Dominic, tsaka si Daniel Padilla, ayun nga, may gap pa din. Sana ma-patch up din yan, ano? Yun na nga, kasi diba rin parang buwag na yung kanilang Nguya Squad. Yung Nguya Squad, wala na. Kasi nga, yun nga, no? Parang may nagchika sa akin na kung kapatid o bro ang tingin ni Dominic kay Catherine, parang hindi naman nasunod daw ni Dominic ang bro code nila among the guys.
Kung ano man yan, alam na ni Daniel at ni Dominic kung ano yun. Yung bro code na yun. Naku, Tito Oji, speaking of binyag na yan kina Dominic Roque, naalala ko tuloy nung nag-skandalo ako sa simbahan. Ba't ka nag-skandalo? Paano, Tito Oji, yung boyfriend ko, napalitaan ko na ikakasal na. Kaya pumunta agad ako sa simbahan namin. Nung makita ko maraming tao, nagsisigaw talaga agad ako. Ano sinabi mo? Sabi ko, itigil ang kasal! Itigil ang kasal! Ako ang girlfriend ng lalaking kinakasal na yan! Itigil niyo ang kasal! Ay naku, Tito Oji, habang nag-iiskandalo ako, hindi nakatis ang pare, nagsalita sa mikropono. Hoy bakla, anong kasal? Binyag ito! Napaya talaga ako, Tito Oji. Tapos sabi niya, hoy mamaya bumalik ka bakla, makumpisal ka sa akin. Kung hindi pa kayo naman, bakla. Akala ko naman, Tito Oji, ano ba naman yung pari sa inyo? Akala ko kasal. Ay, naku, sugod naman din kasi nasugod ko minsan si Joe. Stress na nga ako noon. Stress na nga ako. Kaya titingilan ko na talaga maging stress lang. Ewan ko sa'yo. Alam mo, bigla ko tuloy naalala. Bakit? May pinatigil ka rin kasal? Hindi. Aray! Kaso, gusto mo. Gusto ko. Patigil na. Patigil na nga. Anyway, hindi. Kasi nga, ang dami ko nababasa na, kasi nag-guest si Carla Abellana sa It's Showtime. Oo. Para i-plug o i-promote yung Widow's War nila ni Bea Alonzo. Kaya lang, yung ibang netizen nagtataka, bakit wala daw si Bea? Banned daw ba si Bea sa It's Showtime? Or hindi ba pwedeng mag-guest si Bea sa anumang show ng ABS-CBN? Siyempre, hindi naman natin alam ang sagot dyan, hindi Pero ba? paano naman ay magiging banned si Bea? Di ba meron nga silang picture ni Meme Paz nung launch nung Bashman nila na bag? So, ibig sabihin, good sila ni Meme. Good sila ni Meme. Oo, kaya lang itong guesting sa It's Showtime. Oo, hinahanap nga si Bea. Oo, siyempre hindi naman natin alam, baka hindi pumwede si Bea. Baka may ibang natango ang commitment si Bea. Or baka nasa abroad pa si Bea. May kasama. Oy, sino kasama? Sasampalin kita dyan. Kami naman makukot. Staff, Tito Oji, mga kaibigan. May stress agad. Kumanta natin mag-stress, Tito Oji. Included ka na sa susunod. Ay! Baka nga, kaya nga baka may kasama. Hindi natin alam yan, yung issue na yan. Pero mahirap naman kung paniniwalaan natin yung iba, lalo na yung mga netizen na may mga opinion sila doon na baka bawal talaga mag-guest si Bea sa anumang show ng ABS-CBN. Kasi parang inalala pa nung iba na si Bea kasi may naudlot na teleserye. Yung dati, nakasama si Dominic. Oo, dati. Oo, tsaka si Richard Gutierrez. Oo, na naudlot yun na parang naka 1 week ng shoot sa Jensen. Biglang nagpaalam daw si Bea. Baka may kinalaman daw yun. Hindi ko alam. Si Bea naman, Bea Alonzo na yan. Pero aminin mo, Tito Oji, kailangan mo pa rin ng ABS-CBN. Well, lalo na nga nag-merge, hindi ba? Mas iisipin ng mga tao na, since nag-merge na o nag-collab ng ABS-CBN at ang GMA7, malaya na makakapag-promote ang sino mga artista ng GMA7 sa It's Showtime. Dahil nga napapanood na rin doon ang It's Showtime sa GMA. Pero syempre, maliit lang naman ang ating industriya, di ba? Hindi naman tayo pwedeng magsunog ng tulay or alam mo yung putuli natin ang relasyon sa in the future, makakatrabaho pa rin naman natin. So, ang magandang siguro na malinawan yan. Kasi, parang ang ganda ng Widow's War. Parang lalo na si Zig Dulay ang director. Ang director ng Maria Clara at Ibarra. At ng Firefly na napakaganda. Na critically acclaimed. Mukhang maganda tong Widow's War, no? Kaya nga lang, hindi naman yun ang issue. Kundi,
hinahanap nila si Bea. Bakit hindi kasama ni Carla nung nag-promote? Malay natin isang araw, di ba, makita natin, andun na si Bea. July 1 pa naman yung di ba, start ng Widow's War. May time pa. May time pa, Pero ano talaga narinig mo, Tito Oji? Alam mo, you're putting me on the spot. Tama. Basta ganito na lang, Josa. Let's all wish na isang araw makita natin si Bea sa It's Showtime. Diba? Lalo na nakita nga natin si Vice at si Bea okay na okay nung launch ng kanyang bash bags. Yes. Diba? Yun na lang, biglang ay, andyan na si Bea! Diba? Diba? Oy, ano yan? Okay, akala ko. Sana nga. Hindi, iba yung tingin ko kasi. Anyway, let's all move on. Woo! Kakaloka. Makatawin! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now. Click nyo na po yung subscribe button na nandun sa ibaba. At kung naibigan nyo po yung aming episode ngayon at meron kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click the like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niya kayo unang-una mananotify na meron kaming latest update, ha? At syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko, please. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Nandiyan pa rin po nakapost ang aming pong escapade sa New York. Yes. Ayan. So ngayon nandito kami sa Las Vegas. So alam niyo na yung susunod na episode. Las Vegas naman po. Correct. Diba? Kaya panoorin nyo na yung sa New York dahil ang saya po namin dyan. At maraming salamat po Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na mga ngiti. Nagkita tayo ni Doc JC Solis. Yes, ayan. Nandito din sila sa Las Vegas. Sa bahay ni sa Katz at ni Belle. Yes. Diba? At syempre, Dr. Jessica D of Ideal Vision for our eyewear. Josa. At ako naman gusto kong pasalamatan ang Headway Vera Salon at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking mga social media account, please subscribe. Ayan. At syempre pa, ang J Heart Music, Yes! Having Love. Ayan po, naku, ubusan na po ng ticket. Ang daming namangha sa kanya nung nakaraang episode na. Alam mo yan, sa Music Museum, July 12 po yan. At syempre, for ticket reservation, ayan po, Ticket to Me. Ayan, dyan po kayo mag-log in. At dyan po kayo bumili ng ticket para sa inyong preferred seats. Ayan, At syempre, maraming salamat sa aming major sponsor, ang Ultra Mega Supermarket. Ayan. May pa-grocery ba doon sa show? Eba, hintayin mo. Wow! At syempre kasama dyan si Era. Dyan sa concert na yan. At ang ating front act ay si Via Ortega. Yes. At yung nagka-Karen Carpenter. When I was young, I'm listening to radio. Ganon. Si Karen. Ganyan na ba si Karen ngayon? Ayan. At syempre pa, aking channel, ang OGDS Inspires. Yes. Si Kim at Yelsa pa rin po. At ang daming namangha at ang daming nagpasalamat sa mga sinabi ni Kuya Kim. Nagpakatotoo lang naman si Kuya Kim. At nasa I1 TFC na rin po yung OGDS Inspires. At ito pa rin po yung lingkod, Papa O si OGDS, ang lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi inyong inihilig sa akin? Ichika mo na! Dali! Bigla ko naalala si Kina Rama. Yung nawala ang maleta nyo, kasama nyo siya sa airport. Nakakaloka kayo. Doon ako na-stress. Sabi ko, anong damit ko pag hindi dumating yung maleta? Nawala ang maleta niya. Nandun pala sa ilalim yung maleta. Andiyan ba si Ernie? Ernie! Ernie! Ayos na! Diba? Ayan na. Ayan, wala ko kasi. Gold star ka na, pang Viva Max.